Malasawa na paputok, ganyan daw ang aabangan sa Day 8 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan haharap si NBI Director Melvin Matibag bilang witness. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, ano ang mahalagang testimonya ba na inaasahan mula kay NBI Director Matibag? Cheryl, ayon sa prosekusyon, pasabog daw ang magiging testimonya ni NBI Director Melvin Matibag ang huling ipapatawag ng prosekusyon na witness para sa article of impeachment na pagtataksil sa taong bayan dahil sumano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa ikawalong araw ng impeachment trial, inaasahang magsasalita si Matibag patungkol pa rin sa isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa umano'y bantang binitiwan ng bise noong taong 2024. Mapagtatagpi-tagpi nito ang mga naunang testimonya ni NBI Senior Agent John Mark Calilong na nakatutok sa pagpapatotoo ng isinagawang online press briefing kung saan binitawan ng bise ang banta. Pati ang testimonya ni Regional Director Jeremy Lotoc patungkol sa investigasyon ng NBI Cybercrime Division. Binawi na ng prosekusyon ang iba pang mga testigo kaugnay nito dahil magiging paulit-ulit lang daw ang kanilang testimonya. Dagdag pa ng prosekusyon, lalo mapagtitibay ng testimonya ni Matibag ang reklamo laban kay Duterte. Pero mula noong May 11, 2026 kung kailan inihain ng NBI ang arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa, ngayon na lang ulit mapupunta ng Senado si Matibag. Nitong lumipas na linggo, inakusahan ni na Senator Pia Cayetano na nananakot daw si Matibag dahil sa pag-anunsyo nitong iimbestigahan muli ng NBI ang 2019 SEA Games na pinangunahan ng kanyang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya naman sa muling pagkikita mamaya ni na Cayetano at Matibag, isa rin sa mga inaabangan ay ang posibleng manifestations o di kaya pagtatanong ng mga senator judge kay Matibag. Ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, kung mayroon man ay papakinggan ng korte ang anumang manifestation ng mga senador, pero sinisiguro nilang titignang mabuti kung ito ay dapat pag-usapan ng malaliman sa korte o di kaya sa regular na sesyon ng Senado. Cheryl, samantala kaninang umaga naman ay isinagawa yung pagmamarka o pag-aayos ng marka ng defense panel sa iba pa nitong mga dokumento na gagamitin para sa paglilitis. Ang ayon naman kay impeachment clerk of court Renato Bantug, isinagawa ito upang mapalitan ng mga certified true copy ang ilang dokumento na naunang ipinresenta bilang mga hindi original o hindi certified na kopya sa pretrial. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.